Yes, alright mga minamahal, it's me again, and Yes, yeah. this is Ballpoint Man mga pre. Ayan subscribe niyo po, May Alicia. Yeah, Ayan. so meron tayong magandang pag-uusapan. Connected pa din ito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi 'di ba si Senator Ronald Bato de la Rosa ay inisyuhan na ng warrant of arrest. And alam naman natin na si Senator Bato ay nagtatago ngayon sa puwet ng Senado kasi doon siya protected siya Feel value itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi lang natin alam kung habang buhay siyang magtatago sa Senado para protektahan ang kanyang sarili or baka Mm. maybe umalis na din yan ng ibang bansa or mag-apply ng political asylum or baka gumaya na yan kay Harry Roque. Pero, ito yung twist. Nagsalita na po yung council, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, si Atty. Torion. Tour yun, Yeah. yung Si Atty. tagapagtanggol ni Kibuloy. Si Atty. Toron. Oo. 'Di ba? Yung kasama ni Kibuloy na mag-surrender, nagsalita. Ngayon humihiyaw sila. Sumisigaw sila ng rule of law, pre. Ay grabe itong Tapos due process. grabe itong kampo ng mga Duterte, no? Kasi sa panahon po ni Digong, wala pong due process. Walang rule of law sa panahon Wala. ni ano. Binabypass po nila yung batas. O eto tingnan nyo. Ayan diba? Ito, pakita ko sa inyo yung balita. Diba? Basahin ko muna mga minamahal. Sige, Sabi pakibasa. dito, if proven true, kung totoo daw yung warrant of arrest na ini-issue kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sabi niya, we trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law. Huwag kang mag-alala, Attorney Israelito Torion. Gagawin ng Philippine government in accordance with the law yung kanilang gagawing kilos. Kaya asahan mo na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay huhulihin. Oo. Hindi man ng ICC, kundi ng Interpol. Siyempre, tutulong po yung ating gobyerno Pamahalang dyan, gobyerno. diba? Kasi yung yung Interpol, madaming beses na tayong tinulungan. Hindi pwede yung tayo lang ang hingi ng tulong, tapos kapag ang Interpol humingi ng tulong, ay hindi tayo tutulong. Hindi pwede yon. Next time, baka may mga fugitive pa na dapat hulihin sa ibang bansa na kailangan natin ang Interpol. Baka hindi na yan tumulong sa atin kapag hindi natin tinulungan din ang Interpol. Alright, sabi pa dito, and that any such action shall first pass through the proper local and judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process, and sovereign rights of the Republic of the Philippines. Alam niyo kung ano yung nakakatawa dito mga minamahal? Ine-exercise nila yung rights nila, yung ine-exercise nila yung salitang rule of law ngayon, ine-exercise nila yung salitang due process ngayon, pero yung panahon, parang ganito kasi yan 'Di ba noon, kinakalaban nila yung human rights. oo. Ngayon, bigla na silang sigaw na asa na yung human rights. Ganon yun 'di ba? Parang ganon yung nangyayari ngayon na kailangan daw po na ang ating batas, 'di ba? Kung kulang na nga lang sabihin nila na wag hayaan ang ating gobyerno na itong si Bato de la Rosa ay dalhin po sa ICC, 'di ba? Yeah. Kasi ang gusto lang po nila ay talagang dito lang daw sa Pilipinas. Katulad kay Digong, naalala niyo 'yon? Yung gusto nila na dito lang daw po si Digong ikulong, 'di ba? Wag na daw po dalhin sa ICC kasi wala naman daw pong jurisdiction yung ICC sa ating bansa, 'di ba? Ang taas nga ng double standard nila, men. Kasi, tawag dito, gusto nilang pauwiin si Digong kasi dito daw merong rule of law and due process. Pero, Samantalang sabi ni Harry Roque, tama yan. Sige, diba? tuloy mo. Sabi ni Harry Roque, ayaw niyang umuwi ng bansang Pilipinas kasi wala daw po ditong rule of law So and magulo, due 'di ba? process. Ano ba Diba? talaga? Ang gulo nga nila 'di ba, mga minamahal. But anyway, yung sinasabi ko sa inyo na mas kailangan natin ngayon ang International Criminal Court kasi sa mga history pa lang ng Philippine Senate 'di ba, yung ginawa nilang pagbobotohan. Natatandaan ninyo na dapat payagang pauwiin ng bansang Pilipinas itong si former President Duterte. Doon pa lang semplang na sila. Kasi kung hindi nyo, mas lalo nyong idiniin si Digong na wag na lang pauwiin kasi meron pa siyang power sa bansang Pilipinas. Kaya mas lalong kailangan ng mamamayang Pilipino
ang ICC. Alam nyo ba bakit hindi si Digong may pag-asa sana makauwi ng Pilipinas eh. Pero alam nyo ba bakit hindi siya nakauwi? Siya din yung umalis sa Yung mga DDS nagrarally, sinisiraan po yung ICC. Oo. Oo. So kung ikaw ngayon yung ICC, papayagan mo pa bang magkaroon niya ng interim release? Ay, makapangyarihan pa pala tong tao na to. Bakit ko papayagang magkaroon ng Kaya interim nga. release, di ba? Oo, kaya nga. Pero anyway, congrats. Former Senator Antonio Trillanes. Oo, Nakaka 2 points ka na. Nakadalawa na. Pero Nakakadalawa ka simula na. pa lang yan, ha? Simula pa lang yan. Alam ko, meron pang mga susunod dyan. Oo, tapos ang tapang pa noon ni Bato. Bakit hindi mo yan sabihin kay Bato, 'di ba? Ano yung sabi ni Bato noon? Na hindi daw siya natatakot sa ICC. Pangalawa, sinabi niya kay Trillanes, go ahead, make my day. Ngak-ngak pa daw ng ngak-ngak si Trillanes. Ngayon, na meron ng warrant of arrest, na ang huling halakhak na kay Trillanes pa din. Back up na lang po kami. Diba? Kasama na lang kami sa kakatawa, 'di ba? Ngayon mangiyak-ngiyak sila. 'Di ba, mga minamahal? Baka siguro si Topacio ganun din ang feelings, maiyak-iyak na din, 'di ba, mga minamahal? Ang importante dito, nakahinga ng maluwag yung mga pamilyang biktima ng patayan noon, 'di ba? Kasi Yun. bilang nung panahon kasi ni former President Duterte, sa mga hindi nakakaalam, Chief PNP, si Bato de la Rosa, siya yung nag-implement ng war on drugs. So hindi niya pwedeng sabihin na, inutusan lang naman ako ni Digong. Inutusan ka, pero ikaw yung nag-implement eh. Ikaw yung nandyan sa sakdalan nung panahon na ang daming mga nangyayaring patayan. So, hindi mo pwedeng takasan ang ginawa ninyong kasalanan. Kasi biruin nyo kahit inosente, di ba? Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Ang Yun daming yun. mga napapatay, biruin nyo, baby. Paano nagdodroga ang baby? Di ba? So, meron pa yung minor de edad, namatay, tinaniman ng barel, Oo. tapos nag-drive daw. Oo. Nagmaneho daw siya. Which is, sabi nung nanay, hindi naman po marunong magmaneho yung anak ko. Ginawa ng Oo. mga fabricated case, ginawa ng mga Kaya nga nakakalungkot isipin, no? Mga minamahal na ngayon humihiyaw sila ng rule of law, humingi sila ng due process. Bakit? Nung panahon ba ninyo? 'Di ba? Meron ba kayong tinatawag na rule of law? Meron ba kayong tinatawag na due process? Nasaan yung due process sa panahon ninyo? Kaya nga ang napaka-ironic na hingi kayo ng rule of law, hingi kayo ng due process na in the first place, nung panahon ninyo, hindi nyo ginawa yun. So, 'di ba? Ang tindi naman ng mga mukha ninyo. Ang kakapal ng inyong mga pagmumukha. Oo. Pero at least, ang kasamaan po talaga, hindi po talaga nagtatagumpayan. At saka, Diba? sinabi din naman ni Bato de la Rosa, sa recent vlog natin, sinabi ni Bato de la Rosa na, I will join the old men. Para daw ma-take care niya si Digong. Ay, dream come to. Ba't di ka na lang matuwa? Yung kampo ni Bato, ba't di na lang matuwa? Iyan yung wish niya eh. Di ba yan yung hiling niya? Di ba, mga Kaya, minamahal? ingat lang po sa mga hinihiling natin. Oo. Baka magkatotoo at pagsisihan mo pa. Siya diba? pa nga nagsabi, bring it on daw. Bring it on, Trillanes! Oo, di ba? Ay, stress siya dun eh. Diba? Sabi mo, bring it on. Ngayon, stress ka na, pati yung kampo mo. Diba? Pero Bato, isa lang yung advice ko, manlaban ka. Oy. Yan yung mga yung mga galawan nila nun, di ba? Manlaban Na kahit ka. hindi nanlaban, sasabihin nanlaban. Kawawa Kaya, po talaga. manlaban ka, Bato de la Rosa. Diba? Manlaban ka. Pero according sa mga naririnig natin, matagal na daw po, di umano daw, na nag-a-apply ng tawag dito, nag-a-apply ng political asylum itong si Bato de la Rosa. Hindi lang natin alam na baka ngayon siguro nagtatago siya sa Philippine Senate, sa Senado, pero baka pretty soon, baka lumipad na din yan. May private jet yan, hindi lang natin sure, diba? Hindi nga nag-declare ng salian yan so hindi natin alam kung gaano kayaman na itong si Bato de la Rosa. So, hindi natin sure, baka mamaya malaman-laman natin parang Harry Roque style na din Nako. itong si Bato de la Rosa. Paano ba yan? Hindi ka na makakasama sa rally niyan. Ang masasabi ko na lang kay Bato, good luck. At alam ko, nagsisisi ka na sa ginagawa mo ngayon. Totoo kaya? Pero feeling ko lang naman nagsisisi ka na, pero huli na yung lahat sa'yo. Meron ba? Hindi ka pa naman guilty talaga. Oo, Harapin mo na lang yung problema mo. iimbestigahan ka pa lang naman. At saka, hiling mo din naman yan, di ba? Paras lang kayo ni Digong matapang nung wala pa yung ICC. Pero nung malapit na, inisyuhan ako ng warrant of arrest.
Kinang-ina ninyo. Mahiya nga kayo sa mga balat ninyo. Matapang lang pala kayo sa sa SOCMED. Oo, pero 'pag nandiyan na sa harapan ninyo, manginig-nginig kayo, mga yawa 'to. Anyway, mga minamahal, yun po. Samahan niyo pa kami sa aming, next topic. Yeah, it's So me maraming again. maraming salamat po ha. Suportahan po natin si Mima Alicia o Alicia Comments. Binago mo kasi yung pangalan mo eh. Oo, Alicia Oo. Comments and Ballpoint Man. Yeah. Ayan. Kami So, po ay magpapaalam na. Don't forget to click the subscribe and always hit share the video and ring the notification notification bell mga pre. Ayan. for more update. So, Yun maraming lamang salamat. po. Ingat po. Ingat mga kababayan.